Sa unang balita, isang pulis ang sugatan matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa Mandaluyong. Ayon sa mga rescuer, nakainom umano ang pulis at wala pang suot na helmet. Darito ang report ni Jay Sabale. Dok, ulo ko masakit. Apo. Malaking bukol sa likod ng ulo at hirap sa paghinga. Yan ang ilan sa tinumong pinsala ng motorcycle rider na si PO3 Alexander Brutas ng Navotas Police matapos sumemplang sa sementong kalsada ng JP Rizal, Barangay Namayan, Mandaluyong City mag-aalas 3 na madaling araw kanina. Walang suot na helmet si Brutas. Yung singsing niya sa kaliwang kamay pumasok dun sa daliri, kaya hindi ko na pinatanggal din. Tapos meron siya ni abrasion sa tuhod, tapos yung sa bibig niya iipin, yun yung tumusok sa mga labi niya. In the rest of his body nga, yun nga masakit. Hinahirapan siya huminga dahil na dun sa sitwasyon niya. Bali ang step nut, basag ang side mirror at signal light at gasgas ang flaring ng motor ni Brutas nang sumalpok ito sa poste. Hinala ng rescuer na wala ng kontrol ang rider kaya siya na-aksidente. Ano po ba nangyari? Pauwi na raw sana ang biktima sa kanilang bahay na ilang metro lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi naman siya nagsabi sa akin na may gagawin sila. Sabi niya po, pinapunta lang siya nung kaibigan niya. Tapos ngayon, ayun, na-aksidente siya. Di ko alam eh. Dinala si Brutas ng Barangay Barangkaitas Rescue sa Mandaluyong City Medical Center upang maipagamot. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga alahas, tinangay ng mga hinihinalang miyembro ng Acetylene Gang mula sa isang pawn shop sa Olongapo City. Nang muling buksan ng pawn shop kahapon matapos ang Semana Santa, natagpo ang nakatiwangwang ang kaha de hierro at wala na ang mga laman nitong alahas. Narecover sa crime scene ang 2 tangke ng acetylene, LPG tank, barena at iba pang aparatong hinihinalang ginamit sa pagdistrungka ng kaha de hierro. Inaalam na ng pulisya kung may kinalaman sa pagnanakaw ang caretaker ng pawn shop at isang lalaking nangupahan umano sa katabing bahay nitong Marso. Umaasa ang Las Piñas Police na makatutulong sa investigasyon ng kuha ng CCTV nang pasukin ang bahay ng negosyanteng si Bobby Aguirre noong Sabado. Patuloy na inaalam kung sino ang mga nasa likod ng pagpatay sa 3 tauhan ni Aguirre. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. Makikita sa CCTV video na pinaghandaan ng husto ng may 10 lalaki ang pagpasok sa bahay ni Albert Bobby Aguirre, isa sa mga may-ari ng Bangko Filipino noong gabi ng Sabado. Sakay sila ng 2 kotse, isang motorsiklo at isang taxi. Matapos pumwesto ang 2 kotse, tumutok na sa gate ng bahay ang motorsiklo at ang taxi. Bumukas ang gate at pinasok na ito ng mga lalaki. Ayon sa pulisya, posibleng inakala ng guard na kakilala nila ang dumating dahil sa busina ng sasakyan. Parang naging security arrangement nila pag may bumusina, pinubuksan yung yung gate. So ganun yung maging nila. Tumunog yung busina. May bumusina. So sabi ni Fernan, bumusina, tumayo yung guard, pumunta sa gate, binuksan, yan narinig na yung putok. Ilang sandali pa, mabilis na umalis ang taxi at magkakasunod na tumakbo palabas ng gate ang iba pang lalaki. Tama sa ulo ang ikinamatay ng 2 tauhan ni Aguirre. Pinagbabaril naman sa katawan ng isa pa. Ang isa pang security at isang massage therapist nakatakbo sa loob ng bahay kung saan naroroon din si Aguirre. Naiwan naman ng mga suspect ang motorsiklo ito. Panawagan ng Las Piñas Police, makipagtulungan sana sa kanila ang sinumang may impormasyon tungkol dito. Sa isang statement, sinabi ni Aguirre na nalulungkot siya sa walang awang pagpatay sa kanyang mga tauhan. Nangako siyang tutulungan ang kanilang pamilya. Umaasa rin daw siyang malulutas ng mga otoridad ang kaso lalo pat nakunan ito ng CCTV camera. Ayon naman sa abogado ni Aguirre, tingin nila'y may kinalaman sa kaso ng Bangko Filipino ang pangyayari. Matatandang pinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Bangko Filipino dahil higit umano ang liabilities nito kesa sa assets. Matapos idemanda ng Bangko Filipino ang Bangko Sentral, iniutos ng Court of Appeals ang muling pagbubukas ng Bangko Filipino. Dapat din daw bigyan ng BSP ng 41 billion pesos na financial assistance ang Bangko Filipino. Nag-file naman ng motion for reconsideration ang Bangko Sentral. Recently we won the case. Maybe there are some people who did not like that. Nangako naman ang pulisya na titingnan nila ang lahat ng anggulo kaugnay ng pamamaril.
Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Samantala, dinarayo ng mga turista ang mga nagagandahang beach at ilan pang pasyalan sa Siquijor. Ilan lang sa mga ipinagmamalaki ng tinaguriang Isla del Fuego, Island of Fire ang beach resorts nito. Naroon din po ang Lazi Convent na sinasabing pinakamalaking kumbento sa Pilipinas na itinayo noong 1884 pa. Kaharap nito ang St. Isidro Labrador Church na isang sinaunang simbahan. Naroon din po ang St. Francis de Assisi Parish Church at ang Bell Tower na itinayo noong 1870. May butterfly sanctuary rin na pwedeng puntahan ng mga pamilya. At kung trekking naman ang trip, pwedeng bisitahin ang Bandilaan Natural Park. Sa loob lang ng 4 na oras, pwede nang malibot ang buong isla ng Siquijor. 90s rock band na The Cranberries excited nang muli mag-perform para sa kanilang Filipino fans. Ngayong gabi nakatakdang mag-concert ang grupo sa Smart Araneta Coliseum. 1996 nang unang mag-concert ang The Cranberries sa bansa na pinasikat ang mga kantang Zombie, Ode to My Family, Linger at Dreams. Yeah, we're excited about it, yeah. Hope you like the new record. Hollywood actress Lindsay Lohan nasangkot sa pagtatalo sa isang nightclub sa LA. Sa report na isinampa ng babaeng involved sa insidente, sinabi niyang itinulak umano siya ni Lindsay habang kausap ang kaibigan ng aktres. Pero marin itong itinanggi ng kampo ni Lindsay dahil wala raw sa club ang aktres nang mangyari ang insidente. May mga chika pa ako mamaya, so stay tuned. Igan? Salamat Luan, isang internship program ang binuksan po ng MMDA para sa mga estudyanteng naghahanap ng pagkakaabalahan ngayong bakasyon. Ang detalye ng balitang yan at ang latest sa lagay ng trapiko sa live report ni Laban Juver. Love. Tama ka, Igan, no? Ito na yung pagkakataon ng isang daang summer na mag-intern dito sa Metro Manila Development Authority bilang bahagi po ng kanilang special program para sa edukasyon po ng mga estudyante. Yan po ay kabibilangan ng mga internship position na engineering assistants, planning assistants, environmental compliance aides, computer operators, public relations assistants, public service assistants, record clerks, at community service assistants. Sa mga nais po mag-apply, ito po ang mga kakailanganin po ninyo. Internship applicant qualifications, edad po ay mula 17 hanggang 25 years old. Ang combined net income po after tax ng mga magulang ay dapat na hindi po lalampas sa 128,000 per annum. Dapat meron po kayong average na passing grade. Ang mga requirements po, mag-submit ng application form, birth certificate or proof of birth, certification mula sa school registrar noong huling enrollment at average grade, kopya po ng latest ITR ng mga magulang, at para lang po sa mga out-of-school youth, certificate of good moral character mula sa barangay chairman ng kanilang lugar. Paalala po, isubmit ang inyong aplikasyon or application form kasama ang requirements bago mag-April 12, 2012 kay Director Lydia Domingo, Administrative Services sa 3rd floor po ng MMDA building. Ang magiging sweldo po ng mga nasabing interns ay 60% ng minimum wage at mayroon po silang education voucher. Okay, dali naman po tayo ng trapiko sa mga oras po na ito. Ang kahabaan po ng BIR Road ay wala hong problema. Kayo man ho ay patungo ng East Avenue or patungo po ng Quezon Avenue, tuloy-tuloy po ang inyong pagbiyahe. Sa EDSA Cubao naman mga kapuso, via GMA Traffic System, masisili po natin ngayon ang magkabilang lane. Siyempre pa, ang kanang bahagi parusa na naman po sa ating mga motoristang patungo ng Makati area. Napakabigat na po ng kanang bahagi, flyover man po or ground level. Yung kaliwang bahagi ng patungong monumento, wala akong problema. Sa may EDSA Ortigas naman mga kapuso, ayan, makikita ko natin yung kaliwang bahaging lane. Yan ho ay patungo ng Makati. Yung pong paakyat naman po sa ating flyover, patungo po yan ng Taytay at Pasig area. Ang kanang bahagi po namang lane, patungo ng Cubao, wala rin hong problema. Sa may General Santos Avenue sa Bikutan, mga kapuso, makikita ho natin ngayon ang pagbigat na rin po ng daloy ng trapiko ng kaliwang bahagi patungo ng C5 Road. Ang kanan ng patungo ng Sukat, medyo mas nakakadamus pa naman po sila dyan ng kaunti. Balik po ang ating coding ngayong araw. Hindi na po holiday. Lakahong mga nagtatapos sa numbers 3 and 4 ang coded, ang may coding po ngayong araw.
At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Para pa nag-iisang reyna ng kalsada, laban niyo, Bear! Small Magan Rebro, Vine! Balik sa'yo, Igan! Maraming salamat, Laban Yuver. At ang irin namin mamaya, 40 bahay sa Toledo City, Cebu. Nasunog. 3 menor de edad na babae na ibinubugaw umano nasagip ng otoridad sa Los Baños, Laguna. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.